So, nag-propose na sa'yo ang iyong German fiancé and hindi mo alam kung saan kayo magpapakasal. Marami nagsasabi na magpakasal ka sa Pinas, magpakasal ka sa Germany, and so on and so forth. Pero confused ka pa rin and gusto mo malaman kung ano ba yung pinakamagandang way kung paano ka ipakakasal sa iyong German fiancé. But hindi ito gaanong kadali dahil mayroong mga methods o may mga paraan kung paano ka ikakasal, and one important thing na dapat mong malaman bago ka magdesisyon kung saan ka magpapakasal, dahil ito yung magdidikta kung anong type of visa na dapat mong kunin kung gusto mong pumunta sa Germany at makasama ang iyong German partner. Kaya naman sa video na to, bibigyan kita ng idea kung ano yung mga iba't ibang paraan kung paano ka ikasal sa iyong German partner. Bibigyan kita ng pros and cons or advantage and disadvantage, and then nasa sayo na yon kung ano yung gusto mong pipiliing paraan. Okay? So let's begin. By the way, I'm Sarah. I'm the marriage visa applicant way back 2017, and I live in Germany for more than 6 years. I am already a permanent resident visa in Germany and also a B1 passer and Leben in Deutschland passer. And also, in those time, way back 2020, I also helped more than 200 Filipinos mag-aral, makapasa, and makapunta sa Germany with a marriage visa and family reunion visa. That's why I'm here to help more Filipina from zero to living in Germany. So, una-una, maraming mga paraan. Sabi ko nga sa inyo, maraming paraan kung paano ka ikakasal sa German partner mo, pero hindi ganoong kadali katulad ng sa Pilipinas to Filipino to Filipino. No? Pupunta ka lang sa civil, okay na yon. Pero dahil ikaw ay kakasal sa isang German citizen, kailangan may mga protocol tayo or mga process na masusunod. Pero bago dun, kailangan mo munang malaman kung ano yung dalawang klase ng visa na tinutukoy ko na very important mong malaman para makapag-decide ka kung saan mo talaga gusto magpakasal. Okay? So there are two types of visa kasi, the marriage visa and the family reunion visa. So sa marriage visa kasi, if you are going to marry in Germany. So, okay? So, mag-apply ka ng visa if you want to marry in Germany. And another one is a family reunion visa if kasal ka na and then mag-apply ka ngayon ng reunification visa para makapunta ka ng Germany. So, ito sa dalawang type of visa na so, kailangan malaman mo kung ano ang paraan na gusto mong ikasal. Okay? So, ito na yung mga paraan ng mga pwede mong pagpilian kung ano yung gusto mong way na ikasal ka. Okay? Unahin muna natin yung marriage visa wherein kasi isa lang naman ang way nito, yun na ikakasal ka sa Germany. Way back 2016, nag-decide kami na magpakasal wherein nag-propose sa akin ng aking asawa nung nasa Pilipinas pa siya for a visit. So, in that time, hindi namin alam kung ano yung mas magandang way kasi nga wala naman kami masyadong connection sa ibang mga applicants din or mga Filipino na with the same experiences. So, I Googled and I joined some groups and nagkaroon ako ng mga informations, and due to the convenience na rin ng asawa ko, nag-decide kami magpakasal na lang kami sa Germany. So, meaning I have to do the process for marriage visa applications. No? So, isa lang naman yung magiging way nun. Isa lang ang paraan papunta ng Germany. So, ano yung pros and cons kung bakit namin pinili to? So, yung pros nito is, of course, unang-una is para sa amin, we are both introvert and mas gusto namin, mas convenient yan. Maliit din naman kasi yung family ko and family ng asawa ko. So, mas sabi niya na mas maganda na lang na doon ako ikasal. Sa tingin namin, ito ay mas mura kasi nga ako lang yung lilipad papunta ng Germany. Of course, another advantage nito is may experience mo kung paano ka talaga ikasal sa Germany. Makikita mo yung mga nila, yung civil office nila, huwes, and so on and so forth. So, at napapalibutan ka talaga ng mga Germans. No? Ma-experience mo sa sarili mo yun. Yun yung na-experience ko noong that time na yun. Kahit na hindi ko kasama yung family ko, and of course, sad part, pero yun na kasi yung pinaka-easiest na options for us. Dahil nga medyo busy yung asawa ko, hindi siya makakapunta ng Philippines para ikasal in that time. So, yun ang mahirap. So, punta naman tayo sa cons. Okay? Sa cons, of course, family, hindi natin kasama yung family natin. So, pinaka na sad part, yun lang talaga yung mahirap na hindi natin kasama yung ating family, yung nanay, tatay, kung ikakasal ka sa Germany. No? And of course, another cons, yung disadvantage nito pag kinasal ka sa Germany is hindi
lahat ng marriage visa applicant na Filipina ay ikakasal sa church. Okay? Most of them, ikakasal kayo sa huwes. Kasi the process will start in the civil registry office doon. So doon ka dapat magpa-file ng iyong marriage registration. Okay? So yun, kung gusto mo na ikasal ka sa isang magandang church, hindi mangyayari yon in a marriage visa or imposible. Depende kung paano nyo ma-handle yung process, pero most of the process pag kinasal ka sa Germany ay nasa civil registry office. Okay? Yung kakasal ka sa huwes, so yun. Another one is, of course, hindi mo makakain kung ano yung gusto mong Filipino food. Diba? So yun yung cons niya, and I think kung hindi ka naman maselan sa pagkain or so, and kung mayroong malapit na Filipino catering doon, pwede ka naman mag-order and ilagay mo yun doon sa wedding reception nyo. Pero sa mga nakita ko yung mga students ko, ang hinanda nila, of course, German ang sponsor. So German food ang hinanda nila. And in that time, hindi pa ako masyadong detox talaga sa rice. So nahirapan ako mag-adapt. And since, yun nga, hindi puro, wala naman silang rice doon, kaya medyo mahihirapan ka. So yun lang yung pinaka-cons ng pagpapakasal sa Germany. But all in all, it was a very happy memory for me. Of course, this is my wedding. And yun, na-experience ko din ay kasal sa Germany. So, punta naman tayo kung gusto mo mag-apply ng family reunion visa. Ayaw mo magpakasal sa Germany, gusto mo mag-family reunion visa application ka, okay lang yan. And these are the options. Una-una, pwede ka ikasal sa Hong Kong, pwede ka ikasal sa Denmark, and pwede ka ikasal sa Philippines. So, ito yung mga options na ginamit ng mga Filipino na nakilala ko sa group before, nagpakasal sila. And in that time kasi is, mas gusto nila yung mabilisan, no? So, mabilisang process, and yun nga, pag nagbakasyon yung fiancé nila or partner nila, gusto nila sabay na kagad na kasalan na, okay? So, maraming mga Filipino ko, even some of my students, nag-apply sila, family reunion visa, kinasal sila sa Hong Kong, and kinasal sila sa Denmark. And then, umuwi na lang sila ng Pilipinas at doon nag-process ng kanilang family reunion visa. Okay? So, ano yung pros or yung advantage for having a family reunion visa? Kapag ikakasal ka sa Pilipinas, of course, ang daming pros. Kasama mo yung family mo, and you can eat all the food, Filipino food, lalo kung hindi maselan yung German partner mo. Diba? Ang saya-saya kasi, ito yung pinaka hinihintay mo na wedding, tapos makakasama pa yung family mo. And makakain mo yung lahat ng gusto mo. Diba? So, Filipino food. And another pros for this one is, kung gusto mo talaga ng dream wedding, wherein like yung sa church, may magandang prenuptial photos and so like that. So, magagawa mo yon pag ikinasal ka sa Pilipinas. So, I'm not sure for the Denmark or in Hong Kong kasi mabilisan doon. Parang pak lang, in just a day kasal na kayo. Walang mangyayari. Pwede kang kumuha lang ng witness doon sa labas, basta magsasign sila ng witness, okay lang yun. Kasi ginawa yun, dalawa ko yata naging students, ginawa nila yon, kumuha lang sila ng witness sa labas and nagpakasal sila. So, makukuha mo din kagad in few days or in the same day, makukuha mo din yung marriage certificate mo sa Hong Kong. I'm not sure in Denmark, and isa lang yung naging student ko doon, and hindi ko masyadong naklaro kung paano yung process nila doon. But most of the information na got, dalawa doon sa students ko ay sa Hong Kong sila nagpakasal for family reunion visa. Okay, so another pros or another advantage of this one is medyo mabilis sa kanila yung proseso. Lalo na kung pregnant na yung Filipina for family reunion visa, mas mabilis ang process ng visa nyo ng FRV compared sa marriage visa. So, meron ding mga times na marriage visa na pregnant na sila, and then napatunayan nila talaga na German yung partner, yung tatay ng baby, kahit marriage visa sila, pwede na sila makaalis kagad. Okay, mabilisan. Okay? So, pero in my case, it only took 8 months all in all from the January hanggang sa August. Alam ko meron na akong visa noon, in September ako umalis.
sa kasal namin. So 8 months all in all yung timeline ng aking marriage visa. Pero compared dun sa mga friends ko na marriage visa din sila, sometimes took them like 2 years, 1.5. Depende dun sa investigations. Kung curious ka sa marriage visa, then make sure i-check mo yung video sa susunod. Okay, ilalagay ko at the end of the video. And para nang sa ganun maliwanagan ko kung ano ba yung mga process ng pag-apply ng marriage visa. Okay? So doon na tayo, balik tayo sa disadvantage ng family reunion visa or pag kinasal ka sa Pilipinas is yun nga ay medyo for the fiancé o German part is medyo costly siya, expensive. Kasi syempre, 'di ba, buong barangay sa Pilipinas iniimbita kung marami kang kamag-anak. Of course, iimbitahin mo 'yon. And then magbabakasyon pa siya diyan, kailangan niya mag-leave for about few weeks kasi mayroon siyang pre-marriage seminar, counseling, mga ganyan. Or pagka ikakasal ka lalo pag ikakasal ka sa simbahan, kailangan may seminar kang atinan and so on and so forth. So, for the part ng German or kung pareho kayo na magbabudget, mas ma-costly siya compare sa marriage visa. Yun yung nakikitaan ko. Okay? On the other part, hindi mo na kailangan na kuhanan ng visa yung family mo kasi kasama mo na siya talaga. And sa German part naman kasi, hindi naman talaga kailangan nila ng visa. Agad-agad naman sila makakapunta ng Pilipinas. So, costly sa kanila kasi nga yun, flight, and then yung preparation, and so on and so forth, diba? So, yun yung cons na nakikita ko. So, wala namang masyadong cons na makikita ko pag kinasal ka sa Pilipinas. Yun lang talaga costly, and yun lang para sa part ng German fiancé mo is kailangan niya na most of the documentation galing sa kanya. Katulad ng authentication, verification, di ka pwede ikasal sa kanya kung wala kayong verification na documents mula sa German Embassy. So, ipaprocess nyo muna yung lahat, and then, pagka na-approve na yun ng German Embassy, tsaka kayo pwedeng mag-apply ng marriage dun sa civil or sa church, no? So, yan yung dalawang pinagkaiba kung family reunion visa ba ang gusto mo. Kailangan ikakasal ka either sa Pilipinas, sa Hong Kong, or sa Denmark. Okay? Then, pangalawa naman, kung gusto mo ikasal kung marriage visa ang gusto mo, is kakasal ka sa Germany. So, marami kasing nalilito yun, kaya ngayon sana'y naliwanagan ka na, no? So, sana nakapag-decide ka, and tingnan mo yung convenience or yung gusto nyo talaga, yung preference talaga na kasal. Kasi once in a lifetime lang yan, and pwede ka naman mag-renew ng iyong wedding, but this gonna be the first wedding, so make sure na tama yung decision nyo. Angkop yung preference yung dalawa and budget and so on and so forth. Again, kung curious ka sa marriage visa, yun yung gusto mo ikasal sa Germany, gusto mo ma-experience katulad ko yung feeling na ikakasal ka sa Germany, then make sure to check this video wherein ibibigay ko sa iyo yung steps on how will you apply for your marriage visa in Germany. This is going to be a 2026 updated kasi sa time ko is 2017 na ako nag-apply. So 2026, nag-research ako to be able to give you a latest update on how you will apply for your marriage visa in Germany. So make sure to check that out. Ciao!